na bagamat minsan po tayo po ay dumaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. So lahat po ng tao dumaan po sa tinatawag na pagsubok. Amen. Diba? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mga pangailangan natin pagkain. So yung ilan na mga minamahal natin ng mga kababayan, mga loved ones natin, so sila po ay nandoon po yung kanilang paghahanap buhay, yung kanilang pagtatrabaho para sa kakainin ng kanila pong mga pamilya o para sa pangailangan nila sa araw-araw. Subalit, mayroon tayong higit na kailangan. Ito po nasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa pamagitan ng tinapay o ng Amen. pagkain. Ang sabi po ng Mateo, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ang sabi po dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang tao po ay hindi lamang po nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain, kundi kaya tayo nagkaroon ng buhay dahil ito po ay sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya, so dito po ay pinaghandaan din po natin, hindi lamang po para sa ating pangailangan sa araw-araw, kundi pinaghandaan din po natin yung pagkain din po ng ating espiritual na buhay. Ito yung kaluluwa na tinutukoy sa banal na kasulatan. Alam niyo po, yung kaluluwa na tinutukoy po sa Biblia, ito yung nakakaramdam ng pagod, Amen. nakakaramdam ng lungkot, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng inip, o nakakaramdam ng gutom. Itong ating kaluluwa na siyang tumira dito sa ating pong katawan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, itong katawan natin ay galing sa alikabok. So ito po ay babalik din sa alikabok. Subalit yung kaluluwa natin na tumira dito, ito po ay babalik sa Diyos. Na ito yung sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 7. No, ang sabi po dito, sa aklat po ng Ecclesiastes, Praise the Lord. Ay, Praise the Lord, Brad. Praise the Lord, kumusta? Hindi, sige. Okay, so padayon nung ta. So, sabi po ng banal na kasulatan na ang kaluluwa mabalik di siya sa ginhalinan. Din ba naghalin ang atong kaluluwa? Ang atong kalag. Kaya ang lawas naton, pag inilapatay, pag napatay ang tao, ang lawas naton mabalik sa dota. Kaya dira na siya halin. Pero ang nag-start dire, naging siling sa Biblia, ina siya ang kalag naton, kaluluwa na tinutukoy no sa banal na kasulatan. Pag ang isa ka tao, pag nagbulag sa iya ang iya kalag, ang iya kaluluwa, so patay na siya. Kaya kinahanglan ang iya kalag, ang iya kaluluwa, ara gid sa isa ka tawo. Amen. No? Okay. So ginsiling, basahon ta na sa Ecclesiastes. Okay. So sabi dito sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 7. Ang sabi dito, at ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. So yung alikabok, babalik sa lupa. Pero ang diwa, ang kaluluwa, o ano nga tawag dito sa inyo? Sa kalag. Ang kalag, yun siling babalik na siya sa Ginoo, matubang na siya. Haharap siya sa atong pinakamamahal ng Panginoon kahit di na siya halin. At ginsiling sa basahon ta muna. Ginsiling din sa libro sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 10. Ito ang sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So ang ibig sabihin, kung ano yung ginawa natin ngayon, ginawa natin ngayong buhay tayo.
Kasi minsan kasi ini Hinimuan sa amon dito. o sa atong mga hinimuan, subong na buhi pa kita, no? Kaya ginsiling, kita tanan maatubang gid sa hukmanan sa Ginoo. Kag nakadepende ini sa atong ginhimo, maayo man kag Malain. malain. Ha? Maayo kag hindi maayo. Maatubang kita sa iya, kag ginsiling diri hatulan ang tao, hatulan siya, depende sa iya nga gihimo niya. So, amo na siya mga minamahal kong mga kapatid, na importante gid na tinguhaan ta bilang mga isa sa gintuga no sa atong pinakamamahal na Panginoon Dios. Tinguhaan gid nato na mga buhi kita na kaupod naton ang Ginoo sa adlaw-adlaw. Ha? Ibig sabihin, manalangin ta sa iya, mag-ampo ta sa iya, pagbuktaw naton sa aga, mag-ampo ta sa iya, magpasalamat ta sa iya, na hatagan niya ta kabaskog sa atong kalawasan sa bugos nga maghapon. Mga importante na siya, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya ginsiling sa Biblia, sa oras ng atong kalag, ang atong kalag, pag ini magbulag na sa atong lawas, patay na siya, no, ang tao. Wala na kay kumbaga di na siya makabatyag sa sakit kay tungod kay iya kalag nagbulag na siya lawas. So patay na siya. Kaya ginsiling naman sa Biblia, amo man ang pagtuo na wala upod sa buhat. Amen. Patay man gihapon. Kaya importante gid na himuon naton, tinghuaan naton na mahimo naton ang kabubuton sa atong pinakamamahal na Panginoong Dios. Okay. So, tandaan natin mga minamahal kong mga kapatid, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, sa pagkain, kundi sa salita din ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi political nakakainin natin yung salita ng mahal na Panginoon. Kaya subo natin sa ating bibig, kundi tayo po ay makinig. Ang sabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, mayroon pong gagamitin ng Diyos na tao para ibahagi sa atin ang salita ng mahal na Panginoon. Para ito po ay maging matagumpay sa ating pong buhay bilang isang alagad o bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, so kinahanglan gid na magpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Agod, maangkon naton ang kaluwasan naging pangako niya sa bawat isa sa atin. So, bago na mga minamahal ko mga kapatid, kita magtindog kita. Okay? So, mga muyo ta sa Ginoo. Amo na siya ang pangamuyo ng pagsisisi, pagtanggap sa atong pinakamamahal na Panginoon Diyos bilang Diyos kag hari sa atong kabuhi. So pwede natin itaas ang atong mga kamot kag sabihin niyo po, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako po ako po ay nagpapasalamat ay sa nagpapasalamat dakilang pagkakataon sa dakilang na pagkakataon ipinagkalo mo po na ipinagkaloob po sa akin sa araw na ito. sa araw na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. ay isang makasalanan. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako po ay nagsisisi nagsisisi sa lahat lahat ng aking ng aking mga kasalanan. mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at hari At hari ng aking buhay. ng aking Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, iligtas niyo po ako ligtas niyo po ako sampo ng aking mga mahal mga mahal sa buhay. sa pangalan ni Hesus Pangalan ni na Jesus, aking na tinanggap aking tinanggap ngayon at magpakailan magpakailan. sabihin niyo pong amen. Amen. Kami na lang po ang manalangin. Dakilat magpala po namin ang mga Diyos na pinakakapangyarihan sa lahat ng upanan. Sumatamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Narito po ang aming po mga kapatid na tinanggap ka po, mahal na Panginoong Diyos. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at gawin mo po silang tunay na anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, maging ang kanya pong buong sambuhayan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, in Jesus' name, Amen. So manalangin tayo para sa ating po mga pangangailangan o kahilingan. Muli po tayong lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dakila at magpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat among banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Narito kami, mahal na Panginoon. Kami po'y lumalapit dyan sa trono, sa biyaya, sa kalangitan, mahal na Panginoong Diyos. Amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong mga kapatid na narito, mahal na Panginoon.
Sila po yamutin ng iyong mapagpalang kamay. Nakikita mo po, O Diyos, ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Nakikita mo po, O Diyos, ang mga pagsubok na kanila pong hinaharap, mahal na Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, palakasin mo po sila, patatagin mo po sila, mahal na Panginoon. At gawin mo po silang matagumpay, mahal na Panginoon Diyos. Ikaw po ang siyang mag-bless at magpala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pong mga negosyo, sa bawat pagpatungan ng kanilang pong mga kamay, ay i-bless niyo po at pagpalain ng higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Buksan mo po, O Diyos, ang mga dungawan ng langit at ipagkalob sa kanila ang pagpapalat biyaya na walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po sila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa lahat po na mayroon po mga kahilingan, ipatong po ninyo ang inyong pong kanang kamay sa ulo at inyong pong kaliwang kamay. Ilagay po ninyo sa pagtipo ng inyong katawan kung saan po naroon ang inyong mga karamdaman. At kung kayo naman po ay may mga kahilingan, pwede po ninyo itaas ang inyong pong dalawang kamay. Ayon sa pananampalataya na mayroon tayo, ay tatanggapin natin ang ating po mga kahilingan. Dakilan magpala po namin Ama, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat among banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa lahat ng mga naririto. Lord, ikaw po, O Diyos, ang siyang mag-bless at magpala sa kanila. Tugunin mo po ang kanila po mga pananalangin, ang kanila po mga prayer request, mahal na Panginoon, ay katagpuin mo po sa himbalang kapamaraanan. Kung sila man may mga karamdaman, mahal na Panginoon, ay pagkalo mo po ang kumplitong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name, mga problema at pagsubok, cast out in Jesus' name, karamdaman sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen, amen. Okay. So, dahil siya po sa inyo pong lahat. Ako nga po pala si Brother Gilson. Si Brother... Ako Ako? Rinante. Nalipat mo. Okay. Si Brother... Rani. Sige. Si Brother Tutok. Brother Landoy. Ang ating beloved wife. So... Sister Mitch. Sige na, palayon lang, Sister Jo, no? Si Brother Jimson, okay? Pangalan mo? Julie? Judy. Okay, si Sister Judy. So, bukas may pagsamba bukas, kung willing po kayo, na maka-attend kayo bukas. Kasi Sister Jo na yung pansa niyo bukas. Si Brother Jimson. Wala ka duty bukas ba rin? Kamaya. Sige lang. Sige, okay. God bless you guys sa inyo tanan.